We love you. Hello po, congratulations po sa inyong lahat. So yung question ko po ay for Direct Zay. So congratulations po, kayo po yung best director last year po. So is there any pressure now po this time around sa pag-direct po ng Mr. Bones? Ay, sorry, paulit po ng question. Ang gulo nila. Is there any pressure na po this time around knowing po na kayo po yung best director last year? And then kailangan niyo na po higitan yung best director achievement niyo with Green Bones. Yung pressure na nahalata sa boses eh. Charot. Parang hindi naman, sa totoong buhay. Kasi parang hindi naman ako super fan ng competition, sa totoo lang. Yung point na nagtiwala ulit yung GMA Pictures, yung GMA Films sa akin para dun sa next project nila, despite the fact na parang dahil nag-succeed. So parang yun yung lagi kong iniisip na parang sa totoong buhay mahirap gumawa ng pelikula, pero mas mahirap makakuha ng tiwala ng mga tao na magtitiwala ulit sa'yo, magtataya ulit sa'yo, yung parang gano'n. So, mas yun yung iniisip ko para gawin yung best mo para dun sa project. And at the same time, hindi ako masyadong nape-pressure kasi mas nakikita ko yung project na produkto talaga ng collaboration. Unang-una, syempre may sandalan kami, may national artist tayo, di ba? Tapos, sobrang, kung nakikita nyo lang dun sa hanggang dun sa katapusan ng pelikula, hindi ako pinabayaan ni Miss Ange, ni Ma'am Nessa, nila Sir JC, nila Sir Christian. Lahat mahusay yung mga artista, even yung cinematographer namin, si Sir Neil, si Namaw, lahat ng mga tao doon sa set. Si Bats, baka magtampo, charot. Lahat nagtutulungan doon, so hindi ko na feel na ako lang na mag-isa, and at the same time, hindi ko parang kumbaga pinapataw doon sa pangalan ng direktor yung lahat ng bagay-bagay. Parang ganun. Ang tinitingnan ko lang, ginagawa namin lahat yung best namin para doon sa pelikula. Tapos, ayun, hindi masyadong pressure, kundi yung pressure na sana maibigay ko pa rin kung ano yung inaasahan, hindi ng mga tao, kundi ng mga manonood, na sana may bibigay din namin, kundi yung mapantayan ba yung tiwala na ipinagkatiwala sa akin ng GMA Films at ng lahat ng tao doon sa loob ng production. Like, halimbawa, ayan yung sinasabi nila, parang excited sila na makipagtrabaho sa akin, mas doon ako na-pressure. Kasi baka mamaya wala silang makuha after all. Na parang, eto na pala yun. Yung parang ganon. So, mas tinitignan ko siya na kung paano makipag-collaborate doon sa mga bagong tao na makakatrabaho ko at kung paano namin magagawa yung best namin para maipalabas yung best version ng pelikula. Thank you. Direct hope po yung team ng Firefly last year, tapos mukhang hope din po yung team din ng Green Bones this time. So, paano po to nagkaiba? Magkaiba sila sa totoong buhay. Sa sobrang kakaiba niya, hindi ko nga nakikita nung una na para sa akin yung pelikula. And that's the reason why tinanggap ko yung project maliban sa katotohanan na syempre ang hirap mag-no sa isang national artist, di ba? Na parang sa tanang buhay natin, makakatrabaho mo isang national artist. Parang hindi ka dapat nag-no, di ba? Parang gano'n. Magkaiba sila, tapos tinake ko yun na challenge sa akin na sa totoong buhay, dun sa concept nila Sir JC, yung storya nila, yung sinulat nila Miss Ange, hindi ko maiisip yun kung ako lang. Kasi ibang-iba siya dun sa mga nauna kong ginawang pelikula at serye and all. Ibang-iba siya. So, ang nag-push sa akin na umuo dun sa project ay i-challenge yung sarili, paano mo siya gagawing buhay. Parang gano'n. Paano mo mapupush yung pelikula dun sa best version niya. And at the same time, paano mo maipaparamdam yung kabuang tema ng pelikula na sa loob ng kulungan, paano mamamayani yung kabutihan. Parang gano'n. So, ang dami. Kahit
kahit na may agam-agam ako dati dun sa start, kasi nga dahil hindi naman ako yun, yung buong pelikula, along the way, hanggang ngayon, ang dami ko pa rin natututunan. So ipinagpapasalamat ko sa totoo lang na ako yung ako yung kinuha nila para dun sa project. Kasi ang dami kong natututunan in a way na magagamit ko yun hindi lamang sa paggawa ng pelikula, paggawa ng ng teleserye dun sa TV, kundi magagamit ko bilang tao. Kasi ang daming mga gustong sabihin ng pelikula, pero ang laging bumabalik sa akin yung sinabi ni Sir Ricky nung una kaming nag-usap na parang yung dalawa naming bida, sinusundan natin sila, naghahanap sila ng hustisya para sa mga mahal nila sa buhay. At sa paghahanap nila sa hustisya, mas may na-discover silang mas malaking pagpapahalaga, which is yung pagpapakabuti. Yun lang. Thank you. Thank you po, congratulations. Okay, that ends our first batch. Hindi lang po tatandaan na walang sino man ang kayang maghusga ng inyong mga hinaharap. Maaaring nakagawa to ng mga pagkakamali na nakaraan. Pero hindi ibig sabihin nun habang buhay na kayong masama. At hanggat nananalig kayo sa ating Panginoon Diyos, na meron siyang inilalaan na magandang buhay para sa ating lahat, mangyayari yan. At kung talagang malinaw sa inyo at seryoso kayo sa pagbabagong buhay, kailangan yung paniwalaan at panindigan ang inyong desisyon at patuloy na mabuhay na may karangalan at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Ayan po. Masasabi ko lang sa kanila na hanggat nabubuhay ang isang tao, lagi yang may pag-asa. Ang tao talagang walang perpekto, laging nagkakamali yan, and kailangan lagi siyang bigyan din ng chance para magbago. Tayo, wala tayong pinagkaiba sa mga PDL. Nagkataon lang na hindi tayo nakakulong, pero pare-pareho tayong nagkakamali. At dun sa mga pagkakamaling yun, dun tayo natututo at nabubuhay yung ating pagkatao. Kaya habang nabubuhay ang isang tao, habang nagkakamali, bigyan niyo lang siya lagi ng pag-asa na magbago para may-correct lahat ng mga pagkakamali niya at mas maging mabuting tao siya. Wonderful. Maraming salamat, Ruru and Dennis. Meron pa kayo isunutin na natin ang ating grand prize na 50-inch flat screen TV. Ruru, Dennis, kayo ang tutunod daw, no? So, kailangan yung magkasundo kung alin doon ang mananalo doon sa ating Day of Life. Hindi, isa lang. Kayo naman. Easy. Isa lang. Isa lang to. So, magkasundo kayo kung alin dyan ang inyong gustong bunutin. Dulo! Sigurado na ba kayo? Ayun na. Sige, ako nang babasa. Wala po akong kinalaman dito. Tagabasa lang po ako. Ang nanalo ng 50-inch flat screen TV mula sa Tempo, Neil Ramos. Dinig? Okay lang. Hindi raw nito dinig.